Nakahanap pala kami ng driver na maaasahan dahil dadalhin kanya sa iyong desired destination. Hindi kaskasera pero magaling sumingit sa mga malalaking trucks and trailers doon sa bandang Jadi. Hindi rin nagmumura kahit nasisingitan ng mga kamoteng drivers. Charot. At higit sa lahat, gutom kaming lahat at kumakain pero siya sige lang sa pag-drive. Dahil malaki ang kanyang bayad. Sa sobrang laki, siya pa ang abonado, char. Ngayong araw ay aakyat tayo ng mangga sa farm ng mga tumapang sa pangunguna ni Sarah sa Alfonso Lista, Ifugao. Kasama ang 4 pieces pa nating mga kaibigan. Pagbaba namin sa may bandang welcome ay nakasalubong namin si James Red. Tingiwat na, char. Isa din siya sa mga kababata namin na mas pinili ang Alfonso Lista dahil dito ang may kumikitang kabuhayan. Bago makarating ay kailangan pa munang dumaan sa Nueva Vizcaya at Isabela kaya napapaisip ako kung bandang Ifugao pa ba ito, char. At ayun, nakakita na naman sila ng pwede pang iuwi. Masarap siguro igisa yan, charot. Sabi ni paring Carlo, bibigyan niya kami ng mangga basta kami ang kukuha. Tapos ayan, nagdemo na siya kung paano magbilyar sa taas. Kahit naman mura ang mangga ngayon pero syempre mas masarap ang libre kaya kagahu-gahu kaming nandito para mangisako. Nakita ko pala sa news na may oversupply daw ng mangga sa market kaya yung iba tinatapon na lang. Isang faktor kung bakit maraming mangga ngayon ay yung dry weather na naranasan natin in the past months. At dahil walang ulan ay hindi nawagwag yung mga sabong. Naging successful lahat ang fruits kaya madami. Pero bakit ba ako nag-e-explain madami pa kaming susungkitin, char. Dito sa loob ng farm ay mga palayan na na-convert into fish pond na natatamnan ng tilapia. Buti na lang maliliit pa ang mga nakatanim, panigurado pati mga yon ay naisako na din. At sa palibot ng mga fish pond ay mga puno ng mangga na doon kami namuga. Sobrang sayang mamitas dahil bukod sa mababa ang mga puno ay wala ding mga abuos at iba pang mga insekto na nangangagat ng lopyak. Higit sa lahat, natupad din yung pangarap ko na magbalat at kumain ng mangga habang nakasabit pa. At ayun, maasim dahil hindi kami nagdala ng asin at sili. At dahil nga mababa ang mga puno ay umakyat na rin kami para complete package na ang pangunguha. Naglipat-lipat kami sa mga sanga at kinuha lang namin ang kaya naming maabot dahil nag-iingat kami na ma-fall sa maling tao, char. Habang nasa taas kami ay nandun naman si paring Carlo sa baba na nagre-reklamo dahil puro na lang daw legs ang kanyang nakikita, charot. Pagkatapos ng akyat ay kailangan naming bumaba dahil lipat ulit kami sa iba pang puno. Hindi masyadong mainit ang panahon that day kaya mas na-enjoy pa namin ang farm experience. Tapos bigla akong nakakita ng Mr. Ifugao contestant na nag-aartitue at nagpo-posing sa gilid ng fish pan, charot. Noong umaga na yun ay naabutan ko si Manong na nagpapakain ng kanyang mga alaga. Nakakatuwa dahil pinapagpag lang niya ang lalagyan ng feeds tapos ayun, parang mga manok ang mga tilapia na nagsisilapit para tumuka. At dahil sa pabago-bago ang panahon, ang iba ay namamatay dahil hindi na kinaya ang lungkot at sakit na nadarama, charot. Kaya swerte ka kung makasurvive lahat ang mga fingerlings na tinanim mo. Kadalasan ang mga buyers nila ay mga karatig bayan ng Isabela. Aside from tilapia at mangga ay meron din silang mga kambing na malalakas ang appetite. Kumakain sila ng kahit ano, pati bunga ng mangga. Balak din sana namin mag-uwi ng isa pero full load na kami. Ang Guimaras ang mango capital ng Pilipinas dahil sa matamis nilang mangga. Pero kahit dito lang sa Alista ay matamis din naman ang kanilang mangga dahil sobrang naaalagaan from flowers to fruits. Kita nyo naman sa sobrang sarap ng mga mangga ay nakatulala na kami. Pagpawisan sa kakaakyat ay lunchtime na. Mas sumasarap ang pagkain kapag pinagsasaluhan kahit simple lang ang ulam. Pritong meat at wild ampalaya na gulay na sinamahan pa ng kamatis at bagoong ay sobrang sapat na. Memoryful kaming lahat. And finally, kailangan na naming umuwi dahil medyo mahaba pang biyahe. Kahit wala silang helicopter ay sobrang nag-enjoy pa rin kami sa buhay farm kahit kalahating araw lang. Sa pag-uwi ay nadaanan namin ang Magat Dam. Ito ay isa sa mga pinakamalaking dam sa Pilipinas. Ang dam na ito was inaugurated in 1982 na ang layunin ay para sa hydroelectric power, flood risk control at irigasyon para sa ekta-ektaryang farmlands na nadadaanan ng Magat River. Sa ngayon ay nasa low tide pa ang dam dahil sa tag-init.